Magandang araw, lambak ng Cagayan. Mula sa probinsya ng Quirino, narito ang mga balitang pang-irigasyon para sa ikatlong kwarter ng taon. Sa pagpapatuloy ng pangatlong quarter ng taong 2025 ng Planning, Design at Survey Unit ng National Irrigation Administration, Quirino-Imo, kabilang sa mga tampok ang patuloy na rebisyon ng pre-feasibility study para sa Laconwap Small Reservoir Irrigation Project. Matapos mailipat ang lokasyon ng panukalang dam, isinagawa rin ngayong buwan ang ilang aktibidad gaya ng biodiversity at water quality assessment noong August 11, water discharge measurement noong August 12 at community initiative meeting noong August 8 para sa pagkuha ng Certificate of Precondition. Samantala, nakumpleto naman ng Pongo Small Irrigation Project ang land classification validation noong August 9. Isinagawa rin ang pangangalap ng datos at verifikasyon para sa 2026 Repair and Restoration of Communal Irrigation Systems. Ang mga natamong tagumpay ngayong Setyembre ay patunay ng patuloy na pagtutok ng NIA sa pagpapatupad ng mga proyektong irigasyon para sa mga magsasaka sa lalawigan ng Quirino. Mula sa Planning, Design and Survey Unit, ako si Rachel D. A. Batara, nag-uulat para sa Balitang Imo. Balitang Totoo. Patuloy na pinagtitibay ng Construction Management Unit ang kanilang tungkulin sa pangangasiwa ng mga proyektong patubig sa lalawigan. As of September 15, 2025, nakapagtala ang CMU ng 70.46% na kabuang pisikal na accomplishment para sa kasalukuyang taon. Kabilang dito ang 100% sa Repair CIS, 84.98% sa Repair NIS, 64.64% sa EGPIP Solar, 67.91% sa Line Project at 60.67% sa Resco CIS. Bukod sa mga naitalang accomplishment, pinagtibay ng CMU ang koordinasyon at monitoring upang masiguro ang maayos na project implementation. Kabilang dito ang isinagawang Contractors Conference na nakatuon sa pagtukoy ng mga issue at pananagutan ng mga contractors at regular na monitoring meetings para sa pagsusuri ng pisikal at pinansyal na progreso. Nagkaroon din ng field monitoring visit ang Regional Development Council sa Luzon Integrated National Irrigation Project bilang independenteng pagsusuri sa aktwal na estado ng infrastruktura. Samantala, upang matiyak ang agarang pagkumpleto ng mga natitirang proyekto, naglatag ang CMU ng mga konkretong hakbang tulad ng mas pinaigting na field inspection at monitoring visit, mas madalas na technical coordination meetings at pagrekomenda ng pagmomobilisa ng karagdagang manpower at kagamitan sa mga contractors kung kinakailangan. Sa kabuuan, nananatiling nakatuon ang CMU sa pagpapatupad ng mga konkretong hakbang na ito upang tiyaking makumpleto ang lahat ng natitirang proyekto bago matapos ang taon. Isang hakbang na mahalaga upang maihatid ang episyente at napapanahong serbisyo patubig para sa mga magsasaka ng Quirino. Iyan ang kabuang ulat sa project implementation para sa third quarter ng 2025. Nag-uulat Maria Teresa de Guzman para sa Balitang Quirino-Imo, Balitang Totoo. Nagsimulang magpatubig ang Adalam River Irrigation System sa service area nitong 5,734 hektarya noong June 2, 2025. Layunin nito na matiyak ang sapat na supply ng patubig para sa mga sakahan sa nasasakupan. Sabay nito, isinagawa na rin ng mga Irrigators Association ang una at ikalawang canal clearing upang mapanatiling malinis at maayos ang daluyan ng tubig. Inaasahang isasagawa ang ikatlong canal clearing sa una hanggang ikalawang linggo ng Oktubre bilang pagtupad sa IMT contract ng NIA at IA. Nagkaroon din ng gulayan sa kanal kung saan nagtatanim ang mga piling IA members ng mga gulay sa gilid ng mga kanal bilang karagdagang pagkakakitaan at tulong sa seguridad sa pagkain. Bilang bahagi ng pagpapanatili ng mga infrastruktura, nagpapatuloy naman ang backfilling sa mga CHB line canals, gayon din ang backfilling at spot graveling sa mga service roads ng ADRIS upang mapabuti ang daanan at serbisyo para sa mga magsasaka. Samantala, batay sa ulat nitong ika-15 ng Setyembre 2025, tinatayang 3% na ng mga pananim ang nasa terminal drainage stage habang ang karamihan ay nasa reproductive stage. Sinyalis ng maayos na paglago at pag-usbong ng mga tanim. At yan ang mga balitang mula sa Operations and Maintenance Unit. Ako si Armando Said Jr. nag-uulat para sa Balitang Quirino-Imo, Balitang Totoo. Sa
at pangunguna ni Mr. Zian Janem Sagun, nakapagpatupad ang Equipment Management Unit ng mga pangunahing aktibidad gaya ng mga regional na inspection, preventive maintenance at on-the-spot repair upang maiwasan ang matagal na pagkantala sa serbisyo. Kabilang dito, ang pagkukumpuni ng mga minor at major defects na nakakaapekto sa performance ng mga service vehicle. Sa kabuuan, ang buwan ng Hunyo hanggang Setyembre ay maging makabuluhan para sa EMU dahil sa matagumpay na pagpapanatili ng maayos na kondisyon ng mga sasakyan na siyang naging susi upang patuloy na makasakatuparan ang mga pangunahing tungkulin at serbisyo ng ahensya. At yan ang balitang nakalap ng Equipment Management Unit. Ako si Johnny Chris Dolor para sa Balitang Quirino Imo, Balitang Totoo. Kanan ng mga programa ng Institutional Development Unit ngayong ikatlong kwarter ng taon bilang tugon sa mandato nitong patatagin ng kakayahan ng Raters Association at Sustainable Livelihood Program Association. Bilang suporta sa modernisasyon ng agrikultura, 17 unit ng Rice Precision Seeders ang ipinagkaloob sa 12 na IA noong ika-6 ng Agosto. Inaasahang makatutulong ang mga makabagong makinaryang ito upang mapaganang trabaho ng mga magsasaka, mabawasan ang gastos sa produksyon, mapataas ang anis sa lalawigan. Kasunod nito noong ika-19 hanggang ika-20 ng Agosto 2025 at tagumpay ring na isagawa ang Rice-Based Integrated Farming System Training para sa 10 IA sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute. Sa pamamagitan ng nasabing pagsasanay, natutunan ng mga kalahok ang mga makabagong teknolohiya at pamamaraan hindi lamang para sa mas mataas na ani ng palay, kundi para rin sa karagdagang alternatibong kabuhayan. Samantala, noong ika-12 to 13 ng Setyembre 2025, katuwang ang TESDA, isinagawa ang livelihood training on banana chips, taro chips, and buchi making. Layunin ng programa na magbigay ng dagdag na kaalaman at kasanayan upang mabigyan ang mga magsasaka at kanilang pamilya ng pagkakataong makapagsimula ng sariling negosyo at magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Hindi rin nagpahuli ang convergence activities. Noong ika-19 ng Agosto 2025, isinagawa ang Business Registration Seminar na tumalakay sa mga BIR-related compliance para sa mga SLPA. Sinundan ito ng SLPA training on organic feeds making noong ika-11 to 12 ng Setyembre na nagbigay ng praktikal na kaalaman sa paggawa ng organic feeds bilang mura at mas abot-kayang alternatibong pagkain para sa mga alagang hayop. Mula sa Institutional Development Unit, ako si Catherine A. Valdez Nabor, nag-uulat para sa Balitang Quirino Imo, Balitang Totoo. Nia Quirino Imo, pinalakas ang kakayahan ng mga kawani sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagsanay at ride shop. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan at kaalaman ng mga kawani, matagumpay na nagsagawa ang NIA ng iba't ibang pagsasanay, ride shop at karaban para sa ikalawang semester ng CY 2025. Mula Hulyo hanggang Agosto 2025, nakapagtala ang NIA Region 2 katuwang ang NIA Central Office at ibang regional offices ng 8 mahalagang aktibidad na nakatuon sa technical, operational at administratibong aspeto ng ahensya. Kabilang sa mga tampok na programa ang Joint Operation and Maintenance Manual Formulation and Ride Shop para sa Institutional Development Program noong Hulyo 8 to 11, 2025 na dinaluhan ng mga piling operations staff at implementers. Sinundan ito ng pagsasanay sa ISO 9001:2015 standards at ISO 19011:2018 Auditing Management Systems noong Hulyo 21 to 2025 na nilahukan ng 8 empleyado upang makatatag ang kalidad ng pamamahala at auditing process ng ahensya. Inalakas din ang technical na kasanayan sa pamamagitan ng training at on-the-job workshop, hydrology analysis of irrigation projects, ABP editing, script writing, and radio broadcasting integration na nagbigay ng dagdag na kakayahan sa pagsuri ng mga proyekto at pagpapalakas ng komunikasyon. Nakiisa rin ang mga kawani sa New Government Procurement Act o RA 2009 Caravan noong Agosto 12 to 14 para masiguro ang mas maayos na pagsunod sa procurement process. Pinigyan din ni na ahensya ang kahalagahan ng gender mainstreaming sa pamamagitan ng Right Shop on the integration of gender perspective in program and project proposals for equitable and sustainable development noong Agosto 26, 2025. Sinagawan naman ng NIA Region 3 ang effective auditing strategies for IMS compliance and improvement training workshop noong Agosto 26 to 28 kung saan nakilahok ang 2 delegado mula sa NIA Quirino Imo. Sa kabuuan, pinapakita ng mga inisyatibong ito ang walang humpay na pagsikap ng NIA na paunlarin ang kakayahan ng mga kawani para sa mas mahusay na paglilingkod sa pamamagitan ng patuloy na paghubog ng kasanayan na natiling matatag ang ahensya sa pagtupad ng misyon nitong maghatid ng epektibo at epesyenteng serbisyo para sa kaunlarang pang-agrikultura at seguridad sa pagkain ng bansa. Yan ang mga balitang nakalap mula sa Administrative Unit. Ako si Maricar Valdez, nag-uulat para sa Balitang Quirino Imo, Balitang Totoo.
Patuloy na pinapakita ng Quirino Irrigation Management Office ang maayos na pamamahala sa pondo nito matapos ilabas ang pinakabagong ulat hinggil sa financial status ng pangunahing apat na pondo ng ahensya na CARP, LFP, FSSP at COB. Batay sa tala, ang CARP Fund ay may kabuuang balanse na 131,151.73 samantalang ang LFP ay nasa 17,260,033.48 sa FSSP na 16,438,146.90. Sa kabilang banda, ang COB ay may natitirang 5,642,898.80. Ayon sa pamunuan ng Quirino Imo, nananatiling maayos ang monitoring at accounting sa lahat ng pondo upang matiyak ang tama, tapat at makabuluhang paggamit nito para sa mga magsasaka at komunidad. Tiniyak din na ang ahensya na ang bawat pisong inilaan ay nakatuon lamang sa pagsuporta at pagpapalakas ng mga proyekto at serbisyo sa irigasyon. Iyan ang mga balitang mula sa Finance Unit. Ako si Hana nag-uulat para sa Balitang Quirino Imo, Balitang Totoo. Bilang bahagi ng pagpapatibay ng quality management system, nagsagawa ang opisina ng serye ng aktibidad, ISO awareness training, quality workplace inspection, internal audit core processes and core functions, at knowledge harvesting sa dating kawani ng NIA Quimo. Sa ISO awareness training, pinalawak ang kaalaman ng mga empleyado tungkol sa pandaigdigang pamantayan at ang aplikasyon nito sa araw-araw na operasyon. Sinundan ito ng quality workplace inspection kung saan sinuri ang kalinisan, kaayusan at kaligtasan ng mga lugar ng trabaho at binigyang papuri ang mga empleyado at unit na nagpamalas ng mahusay na practice. Isinagawa rin ang internal quality audit upang suriin ang dokumento, pagsunod sa proseso at pagpapatupad ng quality management system sa lahat ng unit kabilang ang public relation team at ISO core teams na nagbigay ng rekomendasyon para sa higit pang pagpapabuti. Kasunod nito ang matagumpay na pagsasagawa ng NVIMO ng internal quality audit para sa NIA Quimo bilang bahagi ng patuloy na pagsunod sa ISO standards at pagpapatibay ng mga proseso ng organisasyon. Samantala, pinangunahan ng knowledge management team ang knowledge harvesting ni Engineer Gerald T. Cruz, former employee ng NIA Quimo sa Construction Management Unit upang makakalap ng pananaw at kaalaman na makakatulong sa pagpapaunlad ng organisasyon. Ipinakita ng mga gawaing ito ang matibay na dedikasyon ng opisina sa pagpapanatili ng kalidad, pananagutan at profesionalismo, habang patuloy na isinusulong ang kultura ng kahusayan para sa kapakinabangan ng mga empleyado at ng organisasyon. Nag-uulat para sa Bibo Balita, Genevieve B. Ulila para sa Balitang Quimo, Balitang Totoo. Salamat sa inyong pakikinig at ito ang Balitang Quirino Imo, Balitang Totoo.